Thunder passing. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature to shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Akala ko nung una ay hindi ko kaya. Akala ko hanggang dun lang ako. Pero sino mag-aakala na ang dating barker ng jeep at dating tambay ay maabot ng unti-unti ang mga pangarap. Hindi naging madali ang proseso, pero nagtitiwala ako na tamang proseso ang dinadaanan ko. Tuloy ka lang, kahit nahirapan. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa laban. May Diyos na kaagapay mo sa bawat hamon ng buhay. Mangarap tayo ng malaki, huwag limitahan ang ating sarili. Dahil sa Diyos ay walang imposible. I am Ray Montano, an agent of hope, and I am worldwide. Grabe, ang lupit no mga mentors no, grabe. Sino bang akalain na isa po ito ay speaker natin for today isang former barker jeep, di ba? At isa rin po siyang multiple luxury. Grabe no. Sino naman po dito gusto magkaroon gusto makapag-travel? Mga mentors, sige nga po pa-type 2 naman po diyan kung gusto niyo makapag-travel. Ayan si thank you so much sa mga nagpa-participate no. Yes, mga mentor, pakinggan nyo po siya mga mentors dahil isa rin po siyang travel achiever. Ayan. Hindi lang yan mga mentors, sino naman pong gustong magkaroon ng Camaro? Sige nga, pa-type 3 naman po dyan mga mentors. Ayan, thank you so much no. Hindi lang yan mga mentors dahil isa rin po siyang sport car Camaro achiever. At hindi lang yan mga mentors no. 6 million circle na rin po siya at founder ng Team Bless at isa rin po siyang newest Diamond Elite Executive. Walang iba, hindi ko na po kayo bibitinan mga mentors, no? Mentor Raymondo Montano Jr. Ayan, amazing morning, mens. The stage is yours. Yan, amazing morning po sa atin sa lahat, no? And thank you so much po kay Mentor Jean sa pag-introduce sa akin. And thank you so much Mentor Jean and thank you so much kay Mentor Naomi po sa pag-invite. And actually dapat si Mentor Jean po ito, diba? So I'm a husband po ni Mentor Jean. Yan. So nga currently po kasi ngayon is hindi not feeling well po si Mentor Jean. At nagkapahinga po siya, kailangan niya talaga ng rest kasi sobrang grabe talaga yung yung hataw namin lately. Starting June, July, tapos ngayon nga po August, so, 'di ba kakatas lang ng event namin. So nag-victory anniversary po kami. 'Di ba? So ako muna yung pumalit kay Mentor Jen. Yan. So praise God kasi ayun yung maganda no kapag may partner ka, tas same kayo ng mindset. Diba? At the same time, parehas kayo ng ginagawa. Diba? So, pwede kayong magtulungan, okay? So, yan. So, hindi ko na po papatagalin yan. I want to share with you sa yung story po natin kung paano po ba nag-start si Mentor Ray. Yan. So, yan. Okay, pakilala lang po ulit ako. My name is Ray Montano. Yan, taga San Jose del Monte po ako. Yan, bago po ako mag-start talaga. Okay, gusto ko po malaman kung taga saan po kayo. Na kasi alam ko po, di ba, iba dito, nasa ibang bansa, di ba? Kaya po morning yung mentoring po natin, no? Yan, sige po, type po kayo kung nasan lugar po kayo ngayon. Yan, Marikina,
Oo nga, mga taga-ibang bansa nga 'to 'no, Cavite, okey, and Canada, okey, Pangasinan, North Caloocan, Camarines, or malapit 'to sa'min 'no, 'di ba? Kasi taga San Jose del Monte, Bulacan ako. Bohol, Manila, San Francisco, Nueva Ecija, 'yan, Virginia, San Mateo, Toronto, Kentucky, 'yan. Grabe 'no, ang laki, ang dami niyo mentors, 'yan. Florida, USA, Qatar, Davao, 'di ba? Praise God, napakadami po, 'di ba? So, and congratulations po sa bawat isa. Alam niyo ba, mentors, may purpose kung bakit nandito ka ngayon. Okay? Okay, mag-type ka ngayon. Thank you, Lord. Kasi alam niyo ba, mentors, ang daming nag-aasam na maging part po ni I Am Worldwide pero hindi pa siya part hanggang ngayon. 'Di ba? So, minsan hindi natin napapasalamatan yung ano eh, yung mga bagay na yun eh, 'di ba? Pero alam niyo ba, mentors, napakalaking bagay po na ano, nandito ka na po kay I Am Worldwide. You are part na po ni I Am, 'di ba? So, yan, may humahabol pa oh, Quezon Ave. Okay? Yan. Okay. So, yan, pakilala lang po ako, mentors, kasi yan, para malaman niyo po ano po ba yung journey ni Mentor Ray at ni Mentor Jen na nag-i-start. Yan. So, we started po, mentors, na nothing talaga. So, from scratch. Okay? So, kami ni Mentor Jen is wala po talaga. Hindi kami nanggaling sa magandang or maayos na pamilya. O baga, siguro loving family pero walang money. Excuse me wala pa. Okay, pasensya na sa boses ko, mentors Wala pa kasi talagang tulog. And so, ayun, 'di ba? So, alam niyo ba, mentors, na 'di ba, ang sarap sa feeling na na masaya naman, eh, 'di ba sino dito yung ano, yung mahirap pero masaya naman. Actually, masaya naman. Masaya naman talaga maging ano, maging mahirap. 'Di ba kasi onti lang yung problema tapos tinatawanan lang natin yung problema, 'di ba? Kumbaga ano naman, okey naman, 'di ba? Kasi masaya naman ako, eh, 'di ba? Naging masaya naman ako nung mahirap. So, dapat, mentors, kung anong meron ka ngayon, maging masaya ka talaga muna. Okay, kasi hindi ka bibigyan ni Lord ng mas malaking bagay kung sa maliit na bagay hindi ka magiging masaya. So you need to be grateful. Nung time na yun, mentors, nung nag-start kami ni Mentor Jen, bago ko pala makilala si I Am Worldwide, is napakilala niyo muna ako sa Panginoon. Okay, so si Mentor Jen is ano siya, is a Christian. Ako Christian naman. Basta ba you are follower of Jesus Christ, you are a Christian. Pero ako, na-born again ako. Okay, so na-born again ako na na ginamit si Mentor Jen, okay? Na way ni Lord para makilala ko lalo si Lord, 'di ba, in life. Lahat naman tayo kilala natin si Lord pero wala tayong personal relationship before, 'di ba? So, yan po yung nature po ng work po ni Mentor Ray is ano po, barker ng jeep. Yan po para magkaroon po kayo ng idea. Yan yung itsura ko, 'di ba? Pero hindi yan yung mukha ko. Yan lang yung nature. Okay, si Park Seo Joon, 'di ba? So, yan, parehas kami, 'di ba? So, former call center po ako. Kasi nandito yung call center. Okay, sinandito yung call center. Sige, mag-type 1 ka. Okay, call center po ako. Former call center kasi taga-tawag ng tao. Diba? Oo, joke po yun. Mga bukas man, tatawa po kayo nun hanggang bukas. Bukas, mga pang matalino po kasi na joke yun eh. Yan. Yan. And bago ko po makilala talaga si I Am Worldwide, diba, barker ako, and nakakilala ko sa Panginoon. Okay? So naglingkod ako sa Panginoon ng ano 8 years. Okay, as a worship team. So drummer po ako. Then sino dito yung nagpi-pray? Kasi nung time na yun, mentors, ah mahirap talaga. Okay, mahirap. So ano nung time na yun, alam mo yung ano 'di ba, tumatayo ka, nagpi-pray ka naman. So nagpe-pray ako nung gumanda yung buhay ko. Sino dito yung nagpe-pray na gumanda ang buhay niya? Okay, mag-type 2 ka ngayon. 'Di ba? Ngayon, mentors, nung nag-pray ako ng opportunity or nagpray nag-ano nagpray ako kay Lord na gumanda buhay ko. Binigyan ako ni Lord ng opportunity, which is yung opportunity na ibinigay sa akin ni Lord, yung isa sa pinakaayaw ko sa buong buhay ko.
which is yung mostly sa atin kinakaayawan natin, which is network marketing or networking. 'Di ba? O sino dito yung sobrang negative naman sa networking, mag-type 3 ka naman, 'di ba? So, dito mo makikita mentors na hindi aksidente kung bakit nandito ka. Bakit? Kasi nag-pray ka ng opportunity. Nag-pray ka na gusto mo mabago buhay mo, tas ang binigay ni Lord ano, I am worldwide. Tas yung pinaka-inaayawan mo pa, 'di ba? Imagine, oh, 'di ba? Oh, ang dami negative sa network marketing. Wala namang halos positive dito sa network marketing. Kaya ka lang naman naging positive dahil baka possible because of our product, barley. Tama? Tas along the way nakita mo na lang, uy, may business side pala, pwede palang gawin 'to. 'Di ba? Which is ganun ako, mentors. Ngayon, hindi ako into mentors, hindi naman ako into product kasi wala naman akong sakit nung nakita ko yung IM. Okay? Meron akong isang tao, meron akong isang tao na napakinggan. Ang pangalan niya Marlon Santos. Sobrang na-inspire ako sa taong 'to. Sino dito kilala si Mentor Marlon? Usually alam naman natin, kilala kilala natin 'yan. Sobrang inspiring. Alam niyo ba, mentors, nung time na 'yan, naka-relate ako kay Mentor Marlon. Kasi nabunso daw siya sa magkakapatid. Bunso din ako. Taga Nueva Ecija siya, taga Nueva Ecija din ako. 'Di ba? Then, high school graduate siya. Second year high school lang yung tinapos ko. Pero kumikita siya ng 150,000 doing IM worldwide. Nabaliw ako. Sabi ko, nagawa niya. Kaya ko din. Onti lang ilamang niya, high school graduate lang. 'Di ba? So, na-challenge ako. Sabi ko, kahit 50,000 lang kitain ko, okay na sa akin. Sino dito gusto kumita ng 150,000 a month? 'Di ba? Alam ko yung dito marami kumikita sa atin. 'Di ba? Lalo yung mga nasa ibang bansa, Canada, yan, kumikita ng 150,000 yan. Pero mataas yung cost of living sa lugar nila or sa Canada. Yung 150K mo, baka kulangin pa yan a month. 'Di ba? Pero sa Pilipinas, sobrang yaman mo na. 'Di ba? 'Di ba? So, sabi ko, grabe, Pilipinas 'to. 'Pag sumahod ka nga ng 20K dito, parang ang yaman na ng tingin sa'yo, eh, 'di ba? So, nung time na yun, mentors, wala akong pampuhunan. Nag-start po si Mentor Ray sa copper package. Okay? So, sino dito yung copper package na nag-start? Okay? So, we started as a copper package, which is wala talaga. Kasi pagiging barker po, mentors, sobrang hirap. Okay? Ang pagiging barker po, sobrang hirap, mentors. Kumikita po ako ng 200 to 350 a day. 'Di ba? Para lang po talaga na ma-survive yung sarili ko. So, hindi po madali. 'Di ba? Bakit doon ako napunta? Kasi 'di ba hindi nga po ako nakatapos ng high school. Sa Pilipinas, pagka high school graduate ka, sobrang mahirapan kang mag-apply, tama po ba? Pagka nag-apply, so ang janitor nga hinahanap at least college graduate, college level. Imagine mo, college level, maglilinis ka lang. Kailangan ba ng education doon? Kailangan ba ng multiplication doon? Kailangan, 'di ba? 'Di ba? Imagine. So, nung time na yun, mentors, wala akong choice. Kasi dati akong tambay na-addict sa computer, kaya hindi ako nakatapos ng high school. And then, naulaos yung Dota. Okay, naging Dota player po ako. Kumikita ako sa pagdo-Dota player kasi sa pustahan. And then after nun, ako yung bantay ng computer shop. Alam mo yung hilig ko, kumikita na ako sa pagbabantay ng computer shop, kumikita pa ako sa pustahan. Tatamarin ka talaga mag-aral kasi ang sabi ko nun, ano bang mangyayari sa akin after ko mag-aral? 'Di ba magkatrabaho din naman ako para kumita ng pera? Kumikita na ako ng pera, bata pa ako. So parang alam mo yun, ayun yung naging mindset ko. Kaya nag-focus po ako sa pag-computer. O, di ba? So, yung po, mentors, hanggang nalaos yung computer shop, wala na masyadong kinikita, syempre, wala, nagsara. Naghanap ako ibang opportunity kaya naging barker. Ngayon, mentors, itong pinapakita ko sa inyo, 2 years kong pinag-ipunan yan. Yung down payment, hindi yung buong motor. Down payment. Sa lugar po namin sa San Del Monte, pagka nagkaroon ka ng motor, kahit papaano, umaayos yung buhay mo. Umaangat ka, di ba? So, nung ano ko po yun, nalabas po yan, mentors, I'm so grateful. Di ba? So,
Ayan po hanggang yun na po ginawa ko yung pinasalo ko lang ng 12,000 ta's may kulang pa ako na 2 buwan sa kasa, binayaran ko pa yun may 4,000 then dinagdagan ko na lang yun, nag-join ako kay IM. Alam niyo mga mentors hindi ko alam yung marketing plan nung nag-join ako. Alam ko lang mababago buhay ko, hindi ako balo sa product basta alam ko mababago buhay ko sa IM Worldwide, 'di ba? So we started po 2018 ni Mentor Jen. Yan. Pero in product selling. Pero mentors, wala talaga kay product selling. 2019 pa talaga kami nag-start kasi wala kaming knowledge about selling. Wala talaga. Nag-join lang kami. 'Di ba? Si Mentor Jen, alam ko nag-join siya 2017. Pero 2018, dun lang din niya nakita yung business at the same time nung ako naman negative ako. So parang 2018 nag-join din ako pero copper lang kami parehas. Pero ginawa namin yung negosyo 2019. Okay? So nag-start kami product selling lang mentors. Product selling. 9 months yun mahigit. Almost a year din bago mag-pandemic. Yan. So ito yung tsura namin, di ba? So, yan hanggang naranas namin mag-flyering, 'di ba? Sa Green Hills na naranasan din po ni Mentory na kumain ng panis na kanin, 'di ba? Oh, tapos this is the reason why. Okay, ito yung important mentors na pag ginawa mo yung negosyo dapat may reason ka. Kasi pag wala kang reason at ginagawa mo to, hindi ka dito magtatagal. Kasi hindi po madali yung negosyo po natin. Tama po ba? Sino dito yung may reason? Okay, kung bakit mo ginagawa yung negosyo. Okay, ako kasi yung reason ko, this is my mother. Kasi mother ko, ilang taon na siya. Gusto ko bumawi sa kanya. So kasi sobrang bait ng mother ko eh. Alam mo yung tipong kakainin na lang niya, ibibigay niya pa. Alam mo yung ganong sacrifice. Tapos gusto ng mother ko, syempre makatapos ako ng pag-aaral. So ako naman, hindi ko natapos yun. So alam mo yung hindi ako nakapag payback sa kanya nung mga time na yun. So ngayon kahit papaano nakakapag-payback na tayo sa mother natin. 'Di ba? So at the same time po mentors, ang hirap talaga gawin pag wala kang why, 'di ba? Meron akong nakausap, gusto lang daw makapagpariban siya, makapag-lipstick, alam mo 'yun? 'Di ba? Oo, totoo meron talagang gano'n. 'Di ba? Makakain lang daw sa tatlong beses isang araw. Alam mo yung babaw ng goal, which is kahit wala ka naman kaya worldwide makagawa mo 'yun. 'Di ba? Si I Worldwide kasi ang pangako niya yung mga imposible sa labas, kaya niyang ibigay dito. Tama po ba? Oh. So, nung time na yun, mentors, siyempre, reaction ng mother ko is negative. 'Di ba? Bakit siya negative? Kasi hindi maganda yung nangyayari sa akin. 'Di ba, natural na response yun ng magulang sa anak niya. Kasi nga protective ang mga magulang. So, kung negative yung parents mo or yung nasa paligid mo, sa tingin ko protective lang sila. Okay? Hindi naman sila totally negative talaga. Dahil nga sa nature ng natin, ng negosyo natin, kaya sila negative kasi narinig natin daw usually networking, scam. 'Di ba? Kahit naman ikaw 'di ba? Kahit naman ikaw magiging negative ka talaga eh. At alam ko ikaw mismo negative ka talaga sa network marketing. Pero dahil unti-unti nagkakaroon ka ng knowledge about network marketing na maganda talaga yung network marketing, na-educate tayo. So sila uneducated. So ngayon kailangan natin i-educate sila para malaman nila na maganda yung network marketing. 'Di ba? At the same time, mentors, kaya sila negative kasi nga walang nangyayari sa'yo sa negosyo. Pero ngayon, sa may mga resulta na ngayon, I'm sure, todo support na yan. Amen. Tama? Tama? Oh. 'Di ba? Support na sila kasi may nangyayari na sa'yo maganda. Ganon din sa akin, sa mother ko. Pero alam nyo ba, sabi ko sa mother ko, mabigyan mo ako ng 6 months. Sabi ko, mabigyan mo ako ng 6 months, ipapakita ko sa iyo kung ano yung ginagawa kong negosyo kasi hindi mo alam yung ginagawa ko. So, mentors, napaka-important po na merong timeline. Like, pwede mo i-take note timeline. Kasi mentors, kapag wala kang timeline sa ginagawa nating negosyo, pwedeng ginagawa mo siya, pero okay lang sa'yo kahit hindi mo ma-hit yung goal mo. Kasi wala kang hinahabol na oras. Akala mo kasi habang buhay, nabuhay ka. Akala mo kasi habang buhay, nabuhay yung parents mo or yung sino man yung why mo ngayon. 'Di ba? Eh ngayon po mentors pabata ng pabata yung namamatay.
'Di ba? Dahil sa free radicals, so sobrang dami natin na kinakain na kung ano-ano na. Tama po ba? So, kailangan maintindihan mo mentors na maikli lang yung buhay. Bigyan mo ng timeline yung pag-IM mo. Hindi tayo habang buhay magne-network. Dapat bigyan mo ng 5 to 10 years si IM Worldwide na itotodo mo, makapag-build ka ng network, and mabuhay ka ng gusto mo. 'Di ba? O ano ba, wala na tayong ibang titingnan. Meron na nagpapatunay na totoo na pwedeng mabago ang buhay natin sa IM Worldwide. Buhay ni Mentor Me. Tingnan mo yung buhay ni Mentor Me, ang sarap. 'Di ba? Pero hindi naging madali yung pinagdaanan niya. Ngayon, kung gusto mong ganun kasarap, are you willing to pay the price? Yung sacrifice ba ni Mentor May, kaya mong tumbasan? Kasi grabe yung pinagdaanan. Okay, nakikita na lang natin yung results, 'di ba? Pero alam nyo ba, mentors, napaka-important po na meron timeline. Kasi hindi po habang buhay, 'di ba? Buhay yung babawian natin. 'Di ba? So dapat makabawi man lang tayo. Ngayon kung ikaw may magulang ka pa, ngayon kung ikaw may anak ka, 'di ba? 'Di ba gusto mo naman mabigay sa kanya yung magandang buhay na hindi nila na hindi na ayaw mo na iparana sa kanila. So this is the reason why kung bakit tayo nasa Emerald Wide, kasi nagpray ka. And ang ginamit ni Lord na answer is si I am worldwide, which is kayang-kaya talaga ibigay ni I am worldwide lahat ng gusto mo. Okay? Hindi lang tayo dito about business, hindi lang tayo about product. Mentors, even spiritual, dito lalalim ka. Okay? 'Di ba sa team po namin, and I'm proud to say na ngayon po, mentors, and is celebrating po kami ng 3 years na meron kaming morning devotion. Imagine, 'di ba? Every day may morning devotion kami, 7 a.m. And I'm proud to say na ang daming nakakilala sa Panginoon. 'Di ba? So, hindi kami nag-share ng religion, nag-share kami ng relationship with God. Kasi yun naman talaga yung totoong kailangan natin. 'Di ba? Yung true relation, hindi ka naman kayang iligtas ng religion eh. Ililigtas ka, sino ba ang daan? Si Jesus Christ, hindi yung religion. So, yung personal relationship with God, yun yung sinishare namin. 'Di ba? Oh, ngayon, ito na, balik tayo. Yung mother ko, 'di ba? Oh, dahil yung mother ko, sinabi ko na, "Ma, bigyan mo ako 6 months." Okay? Bigyan mo ako 6 months. So, binigyan ng 6 months ng mami ko. Ginawa ko, tinodo ko. Kasi sabi ko, "Ma, sa akin, sa isip-isip ko, kailangan makabawi ako sa mother ko habang maaga." 'Di ba? Kailangan makabawi muna ako bago bawiin na ni Lord yung buhay niya. 'Di ba? Kasi alam mo ba, mentors, kapag ito hindi ka pa nakabawi, si Lord na yung babawi diyan. 'Di ba? So kailangan ikaw muna makabawi. Hindi man sa parents mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa mga tumulong sa 'di ba? O, mentors, even sa jeep. Ito, mentors, taga San Jose del Monte po ako. May motor na kami, Mentor Jen. Pero sinacrifice po namin 'yon para makapag-start sa IM. Ngayon anong nangyari, from San Jose del Monte to office, 4 to 5 hours yung biyahe. Alam ng mga kung taga Caloocan ka, North Caloocan ka, or ano man, pagka papunta ka ng office, sobrang traffic. Lalo sa Farview. Oo. Hindi yan Fairview, Farview. Kala mo kasi lapit ka, sobrang traffic. So, yung time na yun, mentors, 4 to 5 hours. Barker ako ng jeep. Alam ko yung biyahe na yan. Mentor, almost 6 years ako naging barker. So, alam nyo ba yung, mentors, na from na magmumotor ka, diba, isipin mo, nagmumotor ka, tapos sinacrifice mo yung motor mo para maka-join ka sa IM Worldwide. Ngayon, nakita ka ng mga kaibigan mo. Nagne-negosyo ka, nagne-networking ka. Pinagtatawanan ka ngayon. Kasi nagmumotor ka ngayon, nag-jeep ka na naman. Di ba? Alam mo yung ano na yun? Alam mo yung pakiramdam na yun? So, yung jeep libre, ito, may perks ito, mentors. Alam nyo ba, may perks ng pagiging barker? Kasi nakakalibre kami sa jeep ni Mentor Jen from Farview. Tapos kilala ko na yung mga conductor ng bus na iba doon. Nakikiusap ako from
Fairview to Galleria. Bababa kami sa Galleria ni Mentor Jen. Tapos yung mga jeep doon, pila-pila yun. 'Di ba? Wala namang ano doon eh. Basta sasakay kami minsan si Mentor Jen, pinapasakay ko sa stepping board. Yung stepping board ng jeep. Doon na siya nakaupo. 'Di ba? Tapos ako sasabit. Tapos hindi kami magbabayad kasi wala kaming pambayad. Tapos hihinto yun Green Hills Mall. Bababa na kami Green Hills Mall, maglalakad na lang kami papuntang office. Wala kaming pera eh. Alam mo yung dami mong reason para hindi mo gawin talaga si IM, walang panggalaw, wala ba, wala kang resources, tapos copper ka lang. Alam mo yun, ang alam mo lang mababago buhay mo. Tapos di namin alam, wala, basta ang daming disadvantage mentor para hindi, or ang dami namin reason para hindi na magawa si I Am Worldwide. Pero kasi ito lang yung nakita namin na pwedeng magbago ng buhay namin. 'Di ba? Oh. So, alam nyo ba, parang connected, everything happened for a reason kung bakit ako naging barker. Tapos napunta ako sa I Am Worldwide. Kasi siguro alam nire-ready ako ni Lord papunta doon sa gusto niyang mangyari. Ngayon, mentors, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, malamang nire-ready ka lang ni Lord. Ngayon kung ngayon nasa hindi ka magandang situation, dapat makita mo na may purpose to. Kasi kapag hindi mo nakikita yung nangyayari sa iyo na walang reason yan, maiinis ka eh. 'Di ba? So alam mo yung parang na-realize ko, ay okay, thank you Lord kasi naging barker ako, 'di ba? Nakakalibre na sa jeep. Kasi alam siguro ni Lord kapag binigay niya yung opportunity na magbabago ng buhay ko, ito yung magiging reason ko. Ano to? 'Di ba? So alam mo yun, kailangan mo lang talaga maging kailangan mo lang talaga humingi ng wisdom kay Lord. Kasi si Lord yung magbibigay sa'yo ng wisdom para mag-isip ng tama at magdesisyon ng tama. 'Di ba? Oh, 'di ba? May nag-pray ka eh. Alam niyo ba, mentors, 300 plus people yung nakausap namin. Ni isa walang nag-join. Kahit copper wala. Baka ngayon na-reject ka lang ng 50, 100, 100 times, 200 times. Wala yan. Ang dali ngayon ma-reject. Online ngayon. Kami, nare-reject kami offline. 300 plus people. Yung mga tinok namin, naranasan pa namin habang nagtotok kami, tinatayuan kami. Tapos kailangan pang bumili ng ng pagkain. Wala pa kaming pagkain. Pero syempre, kailangan mo bigyan yung client mo ng kahit fries man lang or soft drinks or ano. Pero walang naniwala. Sino nga ba maniniwala sa isang barker? Tapos ini-invite mo yung sinasakay mo sa jeep? Walang maniniwala. Walang credibility. Walang maayos na damit. Alam mo, ang dami mong reason talaga. Tapos di pa maayos yung itsura mo. 'Di ba? Tapos ang ipe-present mo, milyon-milyon, nakakabago ng buhay. Tapos yung itsura mo ganyan. Kaya nung time na yun, mentors, nag-focus talaga kami sa product selling. 'Di ba? So yan po, yung sa right side, wala kaming laptop, wala kaming phone. Yung picture na yan, pati yung phone namin ni Mentor Chen, nasa nabenta na namin panggalaw. Kasi nakakaya na hindi na libre na sa jeep, 'di ba? Tapos wala ka pang pangkain, 'di ba? Kaya I'm very thankful po sa Burger King. Kasi yun yung po yung naging tawid namin. Yung Burger King mentors malapit sa office, yung katabi nun. Pagka nag-survey ka meron doon yung resibo. Ngayon kasi upsize na lang siya ng ng um, tawag doon, ng fries tsaka ng drinks. Dati, pagka nag-survey ka nun, libre yung fries. Alam niyo mga mentors, yung kumakain dun sa McDo, hinihingi ko yung mga resibo, tapos sina-survey namin ni Mentor Jen. Pagka-survey, may libreng fries. Alam niyo ba, mentors, ang tagal namin, mga 5 months namin ginagawa yun. Kilala na kami ng staff doon sa Burger King. Pagpasok pa lang namin, nag-ready na sila ng fries. Oo. Tapos libre yung tubig doon. Ayun na yung pangkain namin at maraming hindi nakakaalam nun. Nakakwento na lang namin kasi nakaalis kami, naka-survive na kami doon. 'Di ba wala kasi walang pamasahe, walang pangkain. Hirap. Si Kuya Buddy nga kilala. Sino nakakilala dito kay Kuya Buddy? Si Kuya Buddy nagka-parking. Si Kuya Buddy alam na alam yung alam na alam yung situation ko noon. Si Kuya Buddy, pinapakain pa ako noon. Oo, hati pa kami sa misan sa ulam ni Kuya Buddy.
Sabi ko, kaya buddy, kain tayo. O sige, sir. Alam mo yun, sir patawag sa akin, tapos siya pa yung manlilibre. Kasi kumikita siya dun sa ano eh, sa pagpa-parking. Tapos pinapakain niya yung mga pulubi dun. Pero alam niyo ba, mentors, 'di ba? Yes, pagka ikaw yung siguro nasa situation kung mada-down ka, kung hindi tama yung mindset mo. Pero alam mo yung mentors, nasa isip ko noon, hindi ito yung ano, yung final destination ko. 'Di ba? 'Di ba? Alam ko process lang 'to. Ang ginawa ko mentor, sobrang in-enjoy ko lang yung process. Oh, 'di ba? Oh, from office after meeting, 'di ba? Inuumaga kami ni Mentor Jen from office. 'Di ba kasi after training, dati ngayon maging grateful ka kasi one click away makakapag-training ka na. Eh dati kami walang ganun. Kailangan namin pumunta talaga ng office kaya everyday bumabiyahe kami, nakikiusap kami sa bus and jeep. Tapos yung pagkain namin, kaya ako sobrang sipag namin umatin ng mentoring, 'di ba? Kunwari may nagkukumpulan. May pa-fries kasi yung mentor doon. Ayun yung nakikano ko, kaya ganun ako kahit di ko katimo, tapos makikain ako ng fries kasi may libreng fries eh. 'Di ba? Hindi ka pwedeng umupo kasi doon sa McDo nang walang fries. So, alam mo yun, ay ganun lagi ginagawa ko. Kaya ako ang gusto ko, kaya ako pupunta doon sa mentoring, makakain. At the same time, maximize ko na pinapakinggan ko na yung sinasabi ng mentor. Alam niyo ba, mentors, halos isa lang sinasabi nila, pare-parehas, promise. Ang sabi nila, magtuloy-tuloy ka lang, kahit anong mangyari. Sabi ko, ano, 'di ba? Tapos isa ko sa pinakamakulit kaya kilala ko sa IM ng mga top mentors kasi napakakulit ko. Okay, nag-i-initiate ako, kailangan may initiative ka talaga, mentors, na ikaw mismo yung lumapit sa top mentors, magtanong ka. Hindi yung top mentors yung lalapit sa iyo. Imagine mo ha, ang dami natin. Tapos yung onti lang yung top mentors. So ikaw yung umabot sa top mentors kung gusto mo malaman ano yung ginagawa nila. Ganun yun. 'Di ba? Hindi pwedeng maya-maya ka. 'Di ba? Wala namang pumapansin sa akin dito. Nag-self-pity ka masyado. Walang ganun, walang ganun na yumaman. Lahat ng ano ng umayos yung buhay, gumalaw. 'Di ba? 'Di ba nasa Diyos nga ang away, nasa tao ang gawa eh. 'Di ba? May awa naman talaga ang Diyos. Nagbinigyan ka na nga ng opportunity, napakaganda ng opportunity na binigay sa'yo, hindi mo lang ma-appreciate. 'Di ba? Kasi hindi mo inaaral. Aralin mo yung network marketing. Aralin mo si Emerald Win ng todo. Mababaliw ka anong kayang ibigay sa'yo, promise. 'Di ba? O inuumaga kami, ba't kami inuumaga, mentors? Kasi po after training, may ma'am, meeting after meeting. After meeting na yun, meron pa ulit another ma'am, 'di ba? Tapos, maglalakad kami na ni Mentor Jen. Walang jeep eh. May jeep pero wala kaming pamasahe. Lakad kami. From office to Robinson Galleria. 'Di ba? Sa Robinson Galleria, merong overpass. 'Di ba? So, kami ni Mentor Jen, nandoon kami nag-aantay. Ngayon, hindi na kami hihintuan ng bus kasi kilala na kami na hindi kami magbabayad. Nakikiusap lang kami palagi. Halos, kung ano sino kasi yung driver sa gabi, yun yung mga karelyebo niyan, palitan lang yan. Sila lang din yun, pati mga konduktor. So, ngayon po, mentors, ando doon kami. Ngayon, dahil hindi na kami nakakasakay doon, naglalakad kami papuntang Cubao. Sa Cubao po, mentors, hindi pwedeng hindi sila mag-stop over doon. Ngayon kasi iba na may bus lane na, 'di ba? Dire-diretso na ngayon. Pero dati, labo-labo 'yan. Doon sa Cubao, hindi na sila pwedeng hindi dumaan ng bus lane. So, doon kami sumasakay. Imagine mo, from office to Robinson Galleria. Pag hindi kami nakasakay doon, naglalakad pa kayo papunta ng Cubao. O doon nakakasakay kami hanggang Fairview. Sa Fairview, bababa kami, makikiusap kami sa jeep ulit pa uwi na sa Pangpalay, San Jose del Monte. So, alam mo yung ganun yung routine namin ni Mentor Jen. Hanggang siyempre, parang alam mo yun, kailangan gumawa ako ng paraan. Pray ako, hingi ako wisdom kay Lord. Di ba? Nagbenta ko leche plan, latik, tsak bagoong sa office. Di ba? So, alam mo yun? Kasi wala akong alam. Hindi kami marunong magbenta ng product selling. Hindi kami, I mean, ng product. Kasi ang mahal. 'Di ba? 1,000 hindi pa abot ng mindset namin 'yun. So, alam mo 'yun, wala pang hindi pa ganoon ka techy at hindi pa ganoon ka boom ang product before at hindi pa ganoon ka aware ang tao sa na kailangan maging healthy. Hindi pa aware ang ibang tao na kailangan nila may another source of income. Kaya lang po, mentors, kaya nag-start kami mag-build ng network 2021 talaga kasi naging product seller po kami. 'Di ba?
So, nung time ni Mentors, nakita siguro ni Pres na, alam mo yun, nagkaroon ako ng chance na maging part na ma-mentoring ni Pres. And si Mentor Job, eto hindi man hindi niyo 'to naabutan, eh, is ano siya, trainer siya sa I Am Worldwide. Siya yung nag-guide sa'kin kasi si Mentor Mitch hindi talaga niya ako na-mentor nung nag-i-start kasi nung time na yun si Mentor Mitch nabuntis agad. Okay. So, ang naging mentor ko dito, yung idol ko, si Mentor Marlon. 'Di ba dahil binuntis niya si Mentor Micho. Siyempre, wala kang choice. Siyempre, yung hindi bed rest si Mentor Mitch, bawal siyang matagta, gano'n, medyo maselan yung pagbubuntis niya. So, actually yun, si Mentor Mitch, hindi talaga niya ako na-mentor nung nag-i-start. Ang nag-mentor talaga sa akin si Mentor Marlon. Okay. So, yung mindset, yung ano, ta's yung alam mo yung idol mo pa yung nag-ano sa'yo, 'di ba, yung reason kung bakit ka nag-IM or nag-network marketing dahil narinig mo yung story niya, yun. So, alam mo yung nagkaroon ako ng privilege na, grabe, ito yung magiging future ko, ito yung mangyayari sa'kin, 'di ba? So, ngayon si Mentor Job, ano siya, parang ano, si Press, 'di ba? Si Press, si Mentor Job, tapos spill over si Mentor Mitch. So, parang responsibility ako ni Mentor Job din. So, si Mentor Job yung nag-guide sa akin. Okay, kasama ni Mentor Marlon. Ngayon, nagkaroon kami ng Amen. Tapos ano, dash men. 'Di ba? Amen para sa mga lalaki lang. So, syempre, yun, sinishare ni Press about kingdom, sinishare ni Press about si Lord. Eh, Christian naman ako. Sabi ko, kilala ko naman si Lord. Pero hindi pa pala. Kilala ko lang siya. Itong malupit ang tanong, kilala ka ba? Kinilabutan ako, sabi ko, lo, oo nga no. Kaya may nakakatakot na verse na, ano, na hindi kita nakikilala. 'Di ba? Ano nga bang version? 'Di ba parang nakalimutan ko eh. Basta ganun. Alam mo yung alam mo parang tinakot kami ni Pres nung time na yun. 'Di ba? So, kasi kaya nga, ang kailangan, you have personal relationship with God. 'Di ba kasi marami naman nakakilala sa kanya, pero walang personal relationship, 'di ba? Isipin mo mentors, presidente, dapat ang sinishare niya about business, ganyan, pero hindi, sinishare niya word of God, eh. Kaya mas naging malalim, mas kinilala ko talaga si Lord ng todo, eh, 'di ba? Sinishare niya Matthew 6:33, 'di ba? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Eto, sabi niya, pinapakita ni Pres yung relo niya, yung ano mo yun, 12 million na relo. Nakita mo yung mga damit. Sabi niya, eto, dinagdagdag lang yan. Basta unahin mo si Lord. Imagine mo dapat sinishare ni Pres na, humataw ka, ganito kami mo eh. Hindi, unahin mo si Lord. Alam mo yung ganun? Parang, sabi ko, ha? Parang, alam mo yung napapatanong ako sa isip ko. Sabi ko, grabe, anong klaseng presidente to? Alam mo yun, alam mo yung magkaroon ka ng precious time sa presidente tas face to face sinishare niya si Lord sa'yo. Then, you are Christian naman, yes. We are true Christian naman. Kaya po lalo ko nagsik kay Lord. 'Di ba? Ang hirap kasi habulin ng blessing. Habulin mo yung blessor, ha? At pagka hinabol mo yung blessor, yung blessing yung hahabol sa'yo. Nakakapagod kasi mentors gawin yung negosyo na puro technical. 'Di ba? Nakapagod. Kapag nakarely ka lang lagi sa sistema, lagi ka nakarely sa sarili mo, 'di ba, idepende mo lahat ng gagawin mo sa Diyos, nagiging madali ang lahat, 'di ba? So, ngayon po mentors, yung senior sa amin ni Pres, tapos nagkwento na. Eto na, sabi ni Pres, prosperity, the key to prosperity is generosity. Ha? Okay. 'Di ba? The key to prosperity is generosity. So, para daw i-prosper ka ni Lord, you need to be generous. Ngayon, sabi ko, wala akong pera. Sa isip-isip ko lang yun. Tapos bumawi si Pres. Okay, hindi lahat ng pagiging generous is all about money. Akala kasi natin yung pagiging generous, marami kang pera or mapagbigay ka na, 'di ba? Hindi siya ganoon pala. Kung anong meron ka ngayon, ngayon, ako ngayon na, wag mong isipin kung anong meron kang, wag mong isipin yung wala ka. Kung anong meron ka ngayon, ano yung kaya mo maiambag sa team, ano kaya mo maiambag sa isang tao, kahit makapagbigay ka man ng isang tubig, candy or ano man, basta makatulong ka, it's a part of generosity.
Ngayon, mentors, kung hindi mo na ma-maximize yung meron ka ngayon, paano pa dadagdagan ng Diyos yan? Kaya, i-maximize mo kung anong meron ka ngayon. You need to be grateful at kailangan ma-share mo yung anong meron ka ngayon. Hindi naman hinihiling ng Diyos yung malaki. 'Di ba? Yung, alam mo, yung tumulong ka lang ng bukal sa loob mo sa ibang tao. 'Di ba? Mag-share ka lang ng knowledge na alam mo, yung natutunan mo, meron kang nalaman na bago, meron kang may nabenta kang isang box, paano ka nakabenta? Alam niyo, mentors, 'di ba? Ito, share ko lang sa inyo, nakabenta ko isang box kasi alam mo yun, yung mga simple lang, it's a part of generosity. Akala mo lang kasi hindi yun generosity. And doon ko na-appreciate yung mga small things. Sabi ko nga ano, sobrang na-appreciate ko yung mga maliliit na bagay. 'Di ba? Isipin mo yung nagising ka nga lang, mentors eh. Isipin mo yung nagising ka lang ngayong umaga. Ang daming hindi na nagigising. 'Di ba? Oh. So, maging grateful tayo kung anong meron tayo. Kaya tayo na sa IM, hinahataw natin si IM. Yes, para may maidagdag sa atin si Lord. Pero yung main purpose natin kung bakit tayo nabubuhay, 'di ba? Is paglingkuran ng Diyos. Makuha mo man yung buong mundo, mawala naman, malos ka naman, malayo ka naman sa Panginoon, wala din. 'Di ba? O, ang kagandahan, nandito tayo sa negosyo na hindi ka ilalayo sa Panginoon, lalo ka pang ilalapit. Kaya maging grateful ka. Okay? Kaya magpasalamat ka ngayon. 'Di ba? Huwag sa akin, magpasalamat ka sa Panginoon kasi nire-remind ka ngayon na mas unahin mo si Lord. 'Di ba? Kasi yun yung heart ng presidente natin. 'Di ba? Oh, ngayon may senior si Pres na parable, 'di ba? About giving. Oh, ito para mas maging malinaw sa inyo. Merong parable na yung isang balo at isang mayaman. Alam niyo yung kwento na 'yon sa Bible. Yung balo, ang pera niya lang 5. Yung isa doon, parang basta ganun, isa lang. Tapos, yung isa doon nagbigay isang sako. Ngayon, mentors, sino kinulugdan ng ating Panginoon? Yung nagbigay ng kakarampot or yung nagbigay ng malaki? Ang nagbigay yung kakarampot lang. Bakit? Kasi po, mentors, lahat ng meron siya, ibinigay niya na. Hindi siya umasa dun sa kung anong meron siya. Ngayon, yung nagbigay ng isang sako, parang parte lang yun ng yaman niya. Ngayon po, mentors, dito ka malilinawan. Dito ka malilinawan na hindi nakatingin ang Diyos sa ibibigay mo. Nakatingin ang Panginoon sa puso mo. Kasi hindi naman niya kailangan yung pera eh. 'Di ba? Hindi niya kailangan yung pera. Sa kanya yung buong mundo eh. Kumbaga, tinetest ka niya in your faith. Kung susunod ka ba talaga, kung gusto mo talaga mag-obey. 'Di ba? Ano ba yung kaya mong ibigay sa Diyos? Kasi kung yung para sa Diyos, hindi mo kayang ibigay, 'di ba? Paano kanya pagkakatiwalaan sa mas malaking bagay? 'Di ba? So, eto mentor sa'yo, ba't ko to sinishare? Kasi ito yung bumago ng buhay namin eh. Nung mas kinilala namin si Lord eh. Yung mas sumunod kami sa utos niya eh. Hindi ako nag-share dito ng religion. Sinishare ko sa inyo ano yung naging nangyari sa akin nung nagkaroon ng personal relationship kay God. Yung naging deeper yung relationship ko sa Kanya. Okay? So yung giving, 'di ba? Sabi nga daw, 'di ba? Ni Pres, the key to prosperity is generosity. Ngayon, hindi mo kayang talunin ng Diyos sa pagbibigay, 'di ba? Ngayon, ayun yung kinuwento sa akin ni Pres. 'Di ba si Mentoring nagbebenta ng ato? Gusto ko share sa inyo kasi grabe, grabe yung ginawa ni Lord. Gusto ko i-share sa inyo to. Nagbenta ako ng leche plan, nagbenta akong bagoong, nagbenta ako ng latik. Kumikita ako niyan sa office. Di ba, medyo mahal yung benta ko, yung leche plan, di ba?
magkano lang yan. Nakukuha ko yan, tapos binibenta ko ng 150. So, parang may 70 ata ako ng per leche plan. Alam mo yun, na kahit pa paano, pangkain ka na, nakaipon ako 500. Tapos, nagsimba ako. Okay, na ito, nagsimba ako. Ngayon, naalala ko yung kwento, yung parable. Okay, sige, sabi kasi doon, subukin daw si Lord. 'Di ba? Kasi shinare doon ni Pres about tithes and offering eh. Pero walang porsyento. Walang porsyento. Walang porsyento. Kasi namumuhay na tayo daw ngayon sa New Testament, hindi na sa Old Testament. Sa Old Testament kasi may porsyento pa eh. Ngayon kasi, ang sabi daw is, dapat hindi impulsive. Dapat, ano daw tayo, cheerful daw tayo sa pagbibigay. 'Di ba? Kasi kung ano daw, kung may porsyento, paano kung hindi maluwag sa puso mo yung pagbibigay mo dun sa porsyento na yun. Sabi ko nga no, paano tatanggapin ng Panginoon yung hindi maluwag sa puso mo yung pagbibigay? Nakatingin nga si Lord, hindi naman sa presyo. Nakatingin si Lord kung ano yung nasa puso. Ngayon, magko-contradict pala. Kapag ka binigay mo yung, say mo, may porsyento-porsyento kasi, diba? Magbigay ka ng 10% pero hindi maluwag sa puso mo, parang hindi ka rin sumunod sa Panginoon kasi you need to be cheerful giver. May nagets mo? So sabi ko, oo nga no. So hindi pala nakatingin talaga ang Diyos sa presyo. Nakatingin ang Lord sa puso na dapat masaya ka sa pagbibigay. Ngayon po, kung sa malit na, kaya ang ano dun mentors, dumating sa time na better 10% na yung nabibigay namin. Bakit? Kasi natutunan na namin magbigay. Nagets mo yung point? So walang porsyento. Mas higit pa. Di ba? Kaya sabi ko, oo nga no, dapat talaga maging totoo ka lang sa pagbibigay. Walang porsyento, unti-unti. Pero kung tutusin, mas maano pa, mas malaki pa. Oh, bakit ko to sinishare? Kasi ito yung mentors, naranasan talaga namin eh. Kumita kami ng 4 million sa product selling. Ngayon po 6.5 million na yung kinita ko in network. Si Mentor Gen 5 million. Magkaiba po kami account, pares po kaming copper, pares na kaming diamond ngayon. 'Di ba? So, babaguhin talaga yung buhay mo pagka alam mo iba yung pag inayos mo yung principles mo in life. 'Di ba? Sabi ko nga no, sino ba naman ako? Barker lang naman ako ng jeep, hindi ako marunong mag-English. 'Di ba? Ang dami kong reason para hindi gawin. Nakita niyo naman, shinare ko sa inyo yung journey na paano si mentor rin nahubog, 'di ba? Mas kinilala ko lang si Lord. Sumunod lang ako kay Lord. Ngayon po, share ko na yung 500. Yung 500, binigay ko kay Lord. Wala akong pangkain, wala akong pamasahe, tinulog ko na lang yung gutom ko. Alam niyo ba pagising ko mentors, may nag-inquire. Dito mo talaga makikita na si Lord talaga gumalaw. May nag-inquire, English, Black American, taga New York City. Ayan o, makikita niyo dyan, yung address. Alam niyo yung pangalan? Purpose Driven. Di ba? Purpose Driven. Sabi ko, grabe. Di ba? Alam niyo ba mentors, ang naintindihan ko lang sa chat niya how much. Hindi marunong mag-English eh. Buti na lang may Google. O, sino dito alam yung Google? Oh, na-stop kayo no? Google. Okay, Google Translate. Kasi sabi ni Pres Google eh. Sabi saya daw kasi Google yun. Basa doon. So Google Translate. So from English to Tagalog. Tapos binasa ko, okay, kung pala ibig niya sabihin. Tapos ang reply ko, from Tagalog to English. So, kahit papano, nagkaintindihan na, itong malupit mentors, umorder agad. Tapos hindi ko alam yung mga ano nun. Hindi ko alam yung mga ano, hindi ko alam yung conversion ng mga dollars. Overpriced yung nabenta ko, $35 ko nabenta yung Garcinia. Umorder ng 5. Tapos yung shipping fee mas mahal din. Siyempre mali conversion ko eh, pero hindi ko yun ano gusto. Mali lang talaga. Mas kumbaga ang dollar no 52, 53. Tapos ang conversion ko mga nasa 40 plus lang ganon. So parang medyo malaki, 'di ba? Medyo malaki yung conversion. So hindi ko yun sadya. Etong malupit mentors nagpadala agad. Hindi nag-alinlangan. 'Di ba? Etong malupit mentors.
Pagpunta ko ng M. Luwilier, doon daw, nagbigay ng tracking, ganyan-ganyan. Kailangan pala ng valid ID. Wala akong valid ID. Tingnan mo yun. Alam mo, tinawag na yung pangalan ko. Sino ba si Raymond? Kasi yung valid ID niya, sir. Anong valid ID? Sino si, ano? Ako po. Oo nga, kailangan ng valid ID. Ay, ganun po ba? Oh, kaya sabi niya, ano po yung valid? Sabi ko, kuha ko barangay clearance, tapos barangay ID, tapos punta ako police clearance. Yung nakuha ko, balik ako. Nakuha ko, eto malupit, nakuha ko yung pera. Tingnan mo, mentors, ah. Pwede ko nang yun, hindi ipadala kasi taga New York naman eh, di ba? Pero hindi, sunod tayo. So ginawa ko, ano mo, excited daw, punta ako ng office, bili ako ng product. Wala akong pambili, wala naman pampuhunan eh. Bili akong product, tapos pinadala ko. Itong malupit doon, mentors, bigla ako napahinto. Bakit ako napahinto? Di ba, nag-share ako, binigay ko kay Lord. Sobrang maluwag sa puso ko na, Lord, bibigay ko to sa'yo. Di ba? Hindi ko na alam anong gagawin ko. Ikaw na po bahala sa akin. Binigyan ako ni Lord ng blessing, pero nakabalot sa problem. Anong problem? Number one, di ako marunong mag-English. Alam mo, susubukin kasi ni Lord sa kahinaan mo para makita mo talaga na siya yun, na kaya mo pagkasama mo siya. Pangalawa, wala akong valid ID. Isipin mo, unti-unti inaayos ako ni Lord. Inaayos ako ni Lord, nagkaroon akong valid ID. Alam mo, napakasimple lang nun ha, pero makikita mo. 'Di ba? Makikita mo talaga na inaayos yung buhay mo. Tapos, nagpadala ko DHL. 'Di ba? Alam mo, yung may stretch ka talaga, bigyan ka talaga ng wisdom na Lord eh. Ito yung pinaka nakakilabot, mentors. Bakit taga ibang bansa, taga New York yung ginamit pa ng Diyos para i-bless ako? Pwede naman taga Luzon. Pwede naman kamag-anak ko, classmate ko. 'Di ba? Pwede naman taga Visayas lang. Pwede naman taga Mindanao lang. Pero bakit taga-ibang bansa pa? Para wala ka talagang angkinin. 'Di ba? Na totoo yung salita niya, totoo yung word niya, totoo yung pangako niya. Nakikita mo? 'Di ba? Sinong hindi kikilabutan doon? Bigla ko napa-stop kung ano. Alam mo nangyari sa akin, napaluhod talaga ako, nagpuri talaga ako sa Panginoon. Sobrang nagpasalamat talaga ako. Kasi hindi ko pwedeng angkinin ako, magaling ako. Imagine mo, mentors, di ako marunong mag-English. Pero bakit English? Nagkaintindihan. Ito malupit. Nagpadala agad. Pwedeng hindi magpadala, magtiwala agad yun kasi wala nga ako na-send na ID sa kanya eh. Di ba? So, grabe. Wala ka talaga mapagmamalaki. Diba? O, doon na nag-start yung product selling namin. Kung bakit ko sinishare sa inyo yung mentors. Kasi in our lowest point of our life, mas kinilala ko si Lord. Hindi ko siya sinisi. Hindi ako nag-question sa Kanya. Ginawa ko, mas kinilala ko siya. O, kaya ngayon, kung ikaw nasa lowest point ka ng buhay mo, kilalanin mo ang Diyos. Magkaroon ka ng deeper relationship sa Kanya. Kaya kung bakit nandiyan ka sa situation mo ngayon, kasi may gustong ituro lang si Lord sa'yo. May gustong matutunan si Lord, 'di ba? Na situation mo sa buhay. So, kailangan po mentors, 'di ba? Kilalanin natin si Lord. Magkaroon tayo ng personal relationship sa Kanya. Paulit-ulit po ako, no? Kasi baka dito naghahantay kayo ng ano ng mga technical na paano ko nakuha yung ganito, bakit ako kagabi may pick up kami na 54 jades. Mentor, hindi hindi ko na alam yun, hindi ako yun. Hindi ako yun, promise. Si Lord yun. 'Di ba? Sinishare ko na sa inyo, open secret to, paalala to sa bawat isa. 'Di ba? Wala kayong maririnig sa akin na magaling ako dito, magaling ako. Hindi. Nag-seek lang ako kay Lord. Matthew 6:33. Marami kasi sa atin, mali yung pagkakaintindi sa Matthew 6:33. Baka marami sa atin nagki-pray, Lord, 'di ba ba ngayon, prayer mo, Lord, ibigay mo sa akin to, paglilingkuran kita. Mali. 'Di ba? Doon pa lang mali na, prayer mo pa lang. 'Di ba? Ang sabi doon, may pattern eh. Seek first. Ano yung first daw? I-seek daw natin yung kingdom. Oh, 'di ba?
O gusto ko sa inyo to i-share. O gusto ko i-share sa inyo mentors ha. O. 'Di ba? Seek first the kingdom of God daw, mentors. Ito, mentors, wala akong pinopromote na religion. May babasahin lang ako, mentors. O, 'di ba? May gusto lang akong i-share sa inyo. Ito, mentors ah. Oh. So dito, mentors, may nagtanong. Ito daw, sinagot siya ni Jesus Christ. Ito sa ano to? Sa John 3:3. Sabi John 3:3, sabi dito, Jesus answered him, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." 'Di ba sabi ni Lord doon sa Matthew 6:33, 'di ba? Seek first the kingdom of God. So dito, mentors, ang sabi dito, you need to be a born again. Hindi in literal, in spirit. Okay? At ang pagiging born again, hindi siya religion. Okay? Kailangan mo ma-born again in spirit para para makilala mo ang Diyos at makapasok ka daw sa kingdom. So, dapat maintindihan po natin 'yun. Okay? So, ngayon, sabi ni Nicodemus, 'di ba? Said to him, how can a man be a born when he is old? Tama naman eh, matatanda na tayo, 'di ba? Ay tayo, sorry pala. May mga edad na tayo, matatanda tuloy. Okay, 'di ba? So can he enter a second time into his mother womb and be born? So hindi, kumbaga naging literal. Pero sinagot siya ulit ni Jesus Christ. Sabi niya, "Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." So kailangan mo talaga mabaptize in water and in Spirit. Hindi siya literal. Yung iba dito sinasabi. Ako, sinishare ko sa inyo to. Kasi, kasi inalam ko, sabi ni Pres kasi, kailangan seek first the kingdom of God. So para makapasok ka sa kingdom, you need to be a born again. Mapanganak ka ulit in spirit. Kasi namatay tayo eh. Namatay yung spirit natin, nalayo tayo sa Lord eh. 'Di ba? So ito sinishare ko sa inyo. Walang religion dito. O magbasa lang nasa Biblia naman eh, 'di ba? Sinishare ko sa inyo para mas maintindihan po natin. 'Di ba? Kasi ako naging lingkod din ako, mas naintindihan ko lang siya ng deeper. And his righteousness susunod. Second yun, sa atin minsan nagiging self-righteous tayo. Ay hindi, maliligtas ako dahil magaling ako, maliligtas ako dahil mabait naman ako, giver naman ako. Alam mo yung naging self-righteous ka na. 'Di ba? Parang inaangkin mo na lahat, ikaw may gawa. Yun. Mali na agad. 'Di ba? Kaya nga, isisik mo yung righteousness ni Lord. Kapag nandun ka na sa part ng kingdom na ni Lord, maintindihan mo na kung ano yung righteousness. Unti-unti, binabago ka na ng Diyos. And lahat daw po, idadagdag na lang daw ni Lord. Tayo nakafocus tayo lagi sa dagdag. Mali yung pattern. Parang pagbobotones, 'di ba? Pag nagbotones tayo, pagka nagkamali agad yung una, yung susunod doon mali na. Ito malupit. Ang gagawin mo doon, tatanggalin mo lahat ulit yun, mag-i-start ko ulit sa umpisa para maging tama. Nasayang na yung buhay mo. So dapat una pa lang tama na para walang nasayang na buhay. Imagine mo, 'di ba nung naintindihan ko to, okay, ito pala yung Lord. Sobrang nagpapasalamat ako. Ito, sinishare ko to sa atin kasi 'di ba, para malinawan tayo na kung gusto natin ng masaganang buhay, pangako kasi siya ng Panginoon. Pangako ng Diyos yung magandang buhay. Pero bakit hindi mo naranasan? Kasi baka may mali kang prinsipyo sa buhay. Yun. Yun talaga, promise. Sabi ko, no, thank you Lord talaga. Unti-unti, nare-reveal sa akin. At ito yung sinishare ko sa inyo. Hindi ako magaling, promise. Hindi ako nakatapos ng high school eh. Wala akong mapagmamalaki sa inyo, kundi yung Diyos lang na pinaglilingkuran ko. 'Di ba? O yan na, product selling kami. Si Mentor Jen bumalik pa sa pagpagiging nag-work ulit kasi sobrang baon kami sa utang. O, o, 'di ba? O yan na po. Karoon tayo ulit ng motor.
'Di ba? Mas mabilis natin ulit nagagawa yung negosyo. Baliw ako sa motor mentors kasi yung pangarap ko, sinacrifice ko para sa mas malaking pangarap. Kaya puro motor, motor ulit, motor yan. Nakita mo, 3 motor yan. 'Di ba? Sa lugar namin, pagka may isang motor ka, baliw na. Naging 3 pa. 'Di ba? Eh, wala ka naniniwala sa amin. Nagfo-focus po kami sa product selling. O yan, eto na po mentors. Yung pangako ko sa mother ko, 'di ba? Naipapakita ko sa kanya ano yung ginagawa kong negosyo. 'Di ba? So, na-awardan po tayo sa Araneta Coliseum at andun po yung mother natin. 'Di ba? Oh, na-surprise po natin yung mother natin. Oh, itong malupit mentors, first time ko makasakay ng airplane. First time ko mag-out of the country. Ito, first time ko din pumasok ng five-star hotel. 'Di ba? Alam niyo ba, mentor, sobrang ignorante ko. Share ko na rin sa inyo. 3 oras mahigit brown out sa room namin. Alam niyo kung bakit? Hindi ko alam kung paano sinusuksok yung yung card para magkaroon ng ilaw. Kung wala pang lumabas na Indiano sa harapan namin, tas kinuha yung card, hindi ko malalaman na yung palalalagyan pala ng card para magkaroon ng ilaw. Imagine mo. Wala eh, hindi ko naranasan eh. Alam mo, lahat na halos ng first time dito ko naranasan sa IM Worldwide. Tapos nagulat ako pagkasaksa ko ng biglang umilaw. Bumukas yung aircon. Yang init pa naman sa Hong Kong, di ba? Sabi ko, bakit brown out? Di ba? Eh, syempre, mahiya ka. Mahiya ka magtanong, bakit brown out? Di ba? Sabi ko, okay na yan. At least nasa 5-star hotel tayo. Di ba? Aling brown out. Yung pala, kailangan mo lang isok-sok yung card. Di ba gano'n ka-ignorante yun? Di ba? Pero grateful ako naranasan ko yun. Di ba? So, yun. Bumili ako ng motor. Di ba? Para maging part ng show. Di ba? Kasi pangarap eh. Di ba? Tinupad ko lang. Yung motor na naman, motor, hanggang nag-break free. O, sino dito yung nag-break free na? Mm. Na nag-break free ako, na mas naiintindihan ko, mentors, na pagkatapos mo dyan talaga, mentors, iba, magkakaroon ka talaga ng pakpak. Lilipad ka talaga. Kasi maintindihan mo yung purpose mo in life. Ng todo. Bakit ka na sa network marketing? Ito malupit, mentors. Di ba, anong team ni Mentor Ray? Team Lions Worldwide. Okay? Di ba, Lions din po ata kayo, di ba? Lions din. Kay Mentor Jean, tama po ba? Kami Team Lions Worldwide. Pagka lumabas ka dyan, magkakaroon ka ng pakpak. Ngayon po, mentors, may pangil ka na, may pakpak ka na. Paglabas ko, manananggal na ako, mentors eh. Di ba? Kompleto. Ayun, mentoran po pala. Ayun. Kaya manananggal ako paglabas. Okay. Yung so doon na lumabas yung first, namin, mentors. Lumabas yung first ever car namin. Malupit yung malupit. Second hand car. Wow. Alam mo yung proud ka. Kasi cash yan. Hindi siya. Okay. Alam mo yun. Pero sirain. Kasi second hand car eh. So bakit kami nag second hand car? Sinurprise po namin yung mentor namin. Meron kami yung first car. Pero po, mentors, alam niyo mahirap. Kasi kailangan pala ng bank account. Kailangan pala ng bank account para ma-approve. Kala namin basta may pera ka, ma-approve ka agad. Eh, malakas kami product selling eh. 'Di ba? Oh, yun. Edi bumili na lang kami ng car, Honda Civic SIR. So, yun yung first car namin. Dahil sa car na yun, mentors, lumabas yung core namin. Diyan na may naniwala sa amin nung nagkaroon kami ng kotse. At yung mga leader na yan, hanggang ngayon sila yung kasama namin. 'Di ba? Oh, may naniwala na dahil sa second hand car. Oh, 'di ba? Yung isang diyan namayapa na. Ngayon nagkaroon kami ng first car, second hand car, nagkaroon ng mga kotse na rin yung mga leader namin. 'Di ba? Oh, yung isang leader ko namayapa na. 'Di ba? Bumalik na talaga kay Lord. Oh, ito kagandahan do, mentors, na kumita na kami, 'di ba? Yung mga leader din namin. Nagkaroon kami ng second car, brand new Mitsubishi Mirage. So tig-isa na kami ni Mentor Jen. Yan, 'di ba? So, yan po, hanggang nag-mentoring pa kami ni BP diyan bago mag-pandemic, 'di ba? 2020 yan, 'di ba? So, yan, nag-start talaga yung network namin ng 2021. Okay? Yan. So, ito, gusto ko i-share sa inyo yung room ko na bulok, puro anay, muntik na bumagsak na pa-renovate natin kahit papano. Kasi nung pandemic, more on online, kailangan maayos yung natin, oh. 'Di ba? Oh, yan, nag-suffer po tayo. Okay. I'm proud to say, mentors, na nag-suffer tayo na hindi ko alam. Bakit? Bakit ako Bakit ako bakit ako nag-suffer? Kasi nakafocus ako sa pagtulong sa leaders ko.
Mas focus ko na ma-hit ng leader ko yung mga goal nila. At hindi ko alam sapphire na pala ako. 'Di ba? O nakahit po tayo ng MacBook, 'di ba? MacBook Pro. Hanggang ngayon gamit natin 'yan. So ito po mentors, dapat kotse to. Dahil kulang ako ng Asay Berry na dalawa, maintenance, hindi binigay. 'Di ba nakakalungkot no? Pero yun, dahil na-stress tayo, bumili tayong motor ulit. And Max, sobrang baliw ako sa motor eh, no? Basta baliw lang talaga ako sa motor. Yan, tas nag-Ruby tayo. Ito malupit mentors, nag-Ruby po tayo nang hindi rin po natin alam. Bakit? Nakafocus po kasi tayo sa pagtulong sa mga leaders po natin. Kasi kapag tama yung ano, yung heart mo sa pagtulong, si Lord na bahala sa iyo eh. 'Di ba? Oh, tapos nakapagpagawa kami ng tinitira namin, 'di ba? Oh, dito po kami nakatira ngayon. Tapos ngayon may pinapa-renovate na ulit kami bago. 'Di ba? Maliit lang naman. Oh, tas motor na naman. Sabi ko sa iyo eh. 'Di ba mahilig talaga kami sa motor eh. Ako pala, 'di ba? Oh, big bike, worth niya 650K. Oh, syempre may photoshoot tayo. Oh. Yan. Syempre, yung dream wedding, okay? So, yung dream wedding mo dito, mentors, matutupad, kayang ibigay ni Lord. Amen po ba? Oh, yan. Ito na, yung nag-build tayo ng network. Yung nag-build tayo ng network, ito po yung kinita po natin. Okay? So, sa isang jeepney Barker, 200K. Last year pa in August 207, that's almost 300, September, November, yan hanggang December, 'di ba? So January, yan. Eto mentors, mali ito yung ba't ba hindi ko pa na-update talaga to? Sobrang busy ko no. Hindi ko na-update yung PowerPoint ko sa ano ito. Yan, next natin yan yung income ko ng ito February to no. March nasa 270, nung April 290, 190, nung May 360 ata, 360, nung June 1.4 million. Tapos, nung July, 600,000. So, alam mo yun, yung ano, yung income, umi-increase. Tapos, last month, yun nga po, nag-diamond tayo. Okay, ito nakahit din po tayo ng luxury, yung bag, and worth 217,000 libre. Pero ako daw bibili niya na, kung may pera ako, hindi ako bibili agad ng ganun. Yan, nakapag Hong Kong, nakapag Japan na rin po tayo. Yan, lahat yan libre ni IM. Nakapag Singapore, yan, 'di ba? Ang sarap, 'di ba? Oh, yan. So, ito po yung behind the scene. Ito po yung mga leader ko. Sila po yung mga naniwala sa akin na nag-i-start, 'di ba? So, important po mentors na magkaroon ka ng core leader. Okay, na tutulong sa iyo para maabot yung pangarap natin, okay? So, sila po yung ang masarap lang neto mentors. Alam niyo po ba, itong mga leader ko na to, nasasakay ko lang sila sa jeep before. Imagine mo. Tapos, nag-fund drive kami last month, July 20. Grabe, ni-reveal sa akin ni Lord yung faithfulness niya, yung mga promises niya. Kasi, grabe no, dati lang ako barker, tapos ginamit ni Lord para mabago buhay nila. 'Di ba? So, ikaw mentors, kaya kang gamitin ni Lord, magpagamit ka lang. Okay? Yung iba kasi ginagamit si Lord. Huwag mo gamitin si Lord, magpagamit ka kay Lord. Okay? Oh, yan, you need to be intact to your mentor. Kasi sila yung maghuhubog sa'yo, sila yung magpupush sa'yo. Okay? So, nag-emerald po tayo, yan. Tapos nung nag-emerald po tayo, nalabas po natin yung brand new car po natin. Which is yung Chevrolet Camaro and yung Subaru BRZ. BRZ po muna bago mag-Camaro. Dalawa po sila. Yan. So, ayan po. And ito po, brand new. Sa atin po talaga mismo nakapangalan. Yan, 'di ba? Ang sarap sa feeling. Oh, ito 4M. Tapos na 'yun. No? Okay, hindi ko pa na-update talaga yung ano, yung PowerPoint commenters. Sobrang busy. Okay, ngayon pa lang medyo nagkakaroon ng time. Yan kasi then yun, latest ko din po pala mentors. Yan, nakahit na rin po tayo ng 1 million worth of car. Yung level 1 hit na natin. 'Di ba? So, praise God. And yun nga po, yung mga dumadating na leader ngayon sa atin. And ano siya?
kumbaga ipag-pray nyo. Okay? So marami kayo sa atin gusto magkaroon ng malaking network, magkaroon ng malulupit na leader. So bago mangyari yun, dapat malupit ka muna talaga. Kailangan magaling ka muna talaga. Kasi kung ano na yung kaya mong i-handle, sa ngayon, yun lang talaga yung meron ka ngayon. Kasi hindi ka bibigyan ni Lord ng higit sa yung kakayanan eh, di ba? Di ba? Di ba ano yun? Alam ng Diyos yung kaya mo lang, yung capacity mo. Kaya kung anong meron ka ngayon, yun lang yung ibibigay ni Lord sa'yo. Yun lang yung kaya niyang ibigay mo na for the meantime. Kasi kapag binigyan ka ng sobra ni Lord, di ba, masasayang lang. 'Di ba? So, asamin mo na number one, personal development talaga unahin mo. Kasi yun talaga inuna namin na mentor dyan eh. So, dahil walang naniniwala sa amin, edi nag-product selling kami. From product selling, tsaka kami unti-unti nag-turn into building. 'Di ba? So, 2021, almost 3 years na rin po kami nagbi-build ng team. 'Di ba? So, praise God kasi dahil doon sa journey na pinagdaanan namin, nahubog kami. Okay? So, yun lamang po mentors. I hope meron po akong na-impart sa inyo. Yan, and thank you so much po sa kay Mentor Naomi na nag-invite, 'di ba? So, yun lang po. Thank you so much, men. Yan, thank you so much, Mentor Ray. Grabe, no? Sikliklik na umaapaw na learnings coming from you. Grabe, no? Sinong mga kinalabutan dyan, mga mentors, tulad ko. Di ba? Grabe yung wisdom na sinabi ni Mentor Ray, no? Grabe, kaya speechless din talaga ako, no? Speaking of our Lord, no, grabe kanina sinabi ko 60 lang tayo, pero ngayon 80. Grabe 81 na umaten. Kaya maraming salamat po mga mentors, no, sa mga umaten. And also, patay naman po mga mentors, syempre, no, unahin muna natin daw si Lord. Thank you, Lord. Patay naman po dyan, thank you, Lord. Ayan. Ayan, next po natin si Mentor Ray naman. Thank you, Mentor Ray. Ayan, sa wisdom, no? Grabe, no? Ayan. So, bago po ang lahat, no, mga mentors, no, pa-picture taking muna tayo, no? Pero before that, Mentor Ray, mamaya, pwede po ba kami mag-question ng kahit tatlo lang po? Kung okay lang, sige po. Thank you so much. Ayan, no, mga mentors, no, paki-ready na rin po yung ating question, no? Ayan, so, Mentor Mark, pa-picture taking, sino po ang Ayan po. ating, Ayan, Mentor Ray, thank you so much po sa time niyo po. Thank you so much sa napaka-inspiring ninyong journey. At sa mga learnings and wisdom na na-impart niyo po sa amin, grabe. It's an honor and privilege po na mapakinggan po namin kayo today. So, ang dami namin natutunan. So, grabe, no? So, sobrang na-inspire na tayo kay Mentor Ray. Kasi ano siya second year high school, tapos barker ng jeep, tapos nag-start lang din sa copper. Pero dahil nagtuloy-tuloy siya, so ngayon kumikita na ng millions sa IAM, tapos ngayon diamond mentor na. So talagang habang pinapahinggan ko si mentor kanina, habang nagjo-joke siya, natatawa ako pero parang naluluha ako eh. Kasi ramdam ko yung pinagdaanan niya, talagang sabi ko, grabe, talagang nagsimula sa scratch. Siya talaga yung patunay na talagang gawin mo lang talaga yung proseso, tuloy-tuloy ka lang, so gawin mo lang yung part mo. Talagang pag nagtuloy-tuloy ka, makukuha mo rin talaga yung para sa'yo. So, ayun, thank you so much po, Mentor. So, picturean po muna po muna kayong dalawa ni Mentor Jean. So, ayan. So, wag po muna tayo mag-chat mga mentors, no? So, ayan, one, two, three, smile. Peace sign po, Mentor Jean. Ay, sorry, ulitin ko po kasi may nasamang chat. Wait lang po. Sorry po. Ayan, wag na po muna mag-chat, ha? One, two, three, smile. Okay, so, muna ko naman si Mentor Ray. Mentors, wag po muna mag-chat. Makulit, Mentor. One. So, na rin, nag-second voice, ha? One, two, three, smile po. Ayan. So, gallery review. Kaya sa mga kaya mag-open cam, so pa-open cam po tayo para maganda po tingnan sa ating poster. So, yan, nabi naka-open cam. One, two, three, peace sign and smile. Ayan. So, second slide. So, ayan, may naka-open cam pa. So, peace sign lang po. Hindi natin alam kung nasan po tayo. Peace sign lang. So, one, two, three, smile. Grabe na, umabot tayo ng ano, no? Ng first slide. Ang dami natin ngayon. So, ayan, wala namang naka-open cam. One. Ayan. Okay, so balik po sa yung mentor Jean dahil wala nang naka-open cam.
Ayan, thank you so much, Mentor Mark. Idanan, ayan. Grabe na, thank you so much din, Mentor Ray, no? Ayan. Add ko lang din po, no, yung sinabi ni Mentor Ray, nabigyan din po natin yung timeline ng buhay natin. Ayan. Kasi dahil, di ba nga, maraming ang nagbabago, di ba, sa buhay. Lalo-lalo na yung mga top mentors natin, si Mentor May, di ba? Dating walang-wala, pero ngayon, grabe na ngayon, di ba? Billion-billion. Kaya, okay lang na mahirapan. Kasi worth it naman, di ba? Di ba? Ayan. Ayan, thank you so much, Mentor Ray. Ayan, mga mentors, no? Baka may mga question po tayo kay Mentor Ray bago natin siyang pakawalan. 'Di ba? Mas maganda, maitanong na po natin, no? Grabe kasi sobrang busy din si Mentor Ray. Ayan, baka may mga question po. Ayan, si Mentor Mark Idanan, no? Sige po. Ayun, amazing morning po, Mentor Ray. So, ayun, samantalahin ko na rin po yung pagkakataon na ito na nandito kayo. Kasi matagal ko na rin po naririnig yung kwento nyo kay Mentor Mitch eh. Na lagi niya kayong pinikwento sa amin pag nag-training siya. Na nung time na nagbuntis siya, so halos naubos yung team niya. Nalagas talaga. Pero kayo lang po talaga yung sinasabi niya na nag-iisang tao na natitira na lang na naging reason din niya ba't siya magtutuloy-tuloy kasi may isang tao na naniniwala sa kanya. So, ayun, Mentor Ray, so ang question ko po, so nung time na yun na nalagas na yung team ni Mentor Mitch, so wala na kayong mga kasama. So ano po yung naging mindset niyo noon para magtuloy-tuloy pa po kayo dito sa I Am Worldwide? Ayun po. Ano, yun nga, yung lagi nga din share ni Mentor Mitch na kasi wala na akong babalikan. Kung aalis man ako, wala naman akong babalikan, pagiging barker ulit. Yan, so, yun nga, yung mindset ko kasi nun wala na, itotodo ko na talaga. Kasi, napakasimple lang para malaman mo daw yung future mo. Kasi alam mo yung baliw ako sa training, baliw ako, kinakausap ko lagi yung mga top mentors. Alam mo yung nabubuo sa mind ko na, okay, ito talaga yung magandang negosyo. Kaya kailangan naman mag-iisip ng mag-quit kasi nga hindi malinaw sa yung ginagawa mo. 'Di ba? So sa akin kasi malinaw na na network marketing yung I am worldwide is kaya talagang baguhin yung buhay ko. Kaya hindi talaga ako nag-isip na mag-quit. Lumalabas siya, naiisip ko siya, pero hindi ko ginagawa. Iba kasi yung yung naisip mo lang, 'di ba? Iba yung naisip mo tapos ginawa mo. Which is yun yung pinakamadaling way, yung mag-quit. Pinakamadali yun. Kahit mamaya pwede kang mag-quit eh. 'Di ba? So, pero kasi, yun ba yung sagot, 'di ba? Sa pangarap mo? Hindi eh. 'Di ba? Oh, ito na lang. At ito din, yung isa sa pinanghawakan ko din. Kasi, ano yung, painful din talaga kasi kapag ka nag-move forward ka. Then painful din kasi pagka nag-move backward ka. Alam mo yun, parehas masakit lang siya. Masaktan ka lang din naman parehas. So, mas pinili ko na mag-move forward. 'Di ba? Kasi mas nakita ko yung pwedeng mangyari sa akin. 'Di ba? Sa negosyong ginagawa natin. So, yun yung ko. Kaya sabi ko lagi kay Mentor Mitch, wala na akong babalikan. I am worldwide na lang yung pag-asa ko para mabago buhay ko. 'Di ba? So ngayon, kung ito na nakikita mong opportunity na pwedeng mabago buhay mo ng mabilis, kasi po mentors, yun yung sinasabi ko kanina, pwede kang maging successful talaga kahit hindi kay I am worldwide. 'Di ba? Kaya yung mga leader ko, pag ito, dinodominante ko yung mga leader ko na mag-quit ka na kung hindi mo nakikita yung sarili mo kay I am worldwide. Sasayangin mo lang yung time ko, sasayangin mo lang yung buhay ko, sasayangin mo lang din yung buhay mo. Kung mag-quit ka lang din naman, kung mag-quit ka lang din naman, mag-quit ka na ngayon para ma-spend ko na lang yung buhay ko, yung time ko sa seryoso talaga. Tama? Oh. So yun yung yun yung ko. Kaya nung time na yun, in-spend ko talaga yung buong buhay ko. Kaya I'm worldwide na aralin network marketing, aralin paano mag 'di ba? Kaya ang malupit nun, wala pa akong mentor. Kasi mentor Mitch, papahinga. So, anong gagawin ko? Dahil walang nag-mentor sa akin, magkukwit na lang ako. Hindi, gumawa ako ng paraan. In-associate ko yung sarili ko sa mga top mentors. So, you need to initiate, 'di ba, yourself sa mga top mentors kasi nandoon yung fire. 'Di ba? Kumbaga yung bonfire, dapat sumama ka doon. Ikaw yung mag-initiate na lumapit doon. Ngayon, yung kapag ikaw umalis ka doon, kahit gaano ka on fire, magiging abo ka talaga. Kumbaga, mawawala ka talaga doon sa sa fire. Mawawalan ka talaga ng apoy. So, para magkaroon ka ng apoy, lagi kang kumonek sa mentor mo. Lagi kang kumonek. Kaya, important po
yung mga events, 'di ba? Yung mga events, pag may events, umattend ka. Huwag mong idahilan yung ano, yung walang pamasahe, walang ano. Kaya yun din kasi yung nagpa-ano sa akin eh, nagpa-trigger sa ano ko eh, sa ano sarili ko. Kasi sabi ni Pres, kung yung pamasahe nga eh, hindi mo magawa ng paraan, pagyaman pa kaya. Kaya sabi ko, nga no, pati yung sa event, ganun din daw. 'Di ba? Minsan may event tayo, may bayad, 'di ba? Kailangan pang mag-dress, kailangan pang mamarkila ng mga damit. Pero yung mga ganong simpleng bagay, hindi mo magawa ng paraan, pagyaman pa kaya. 'Di ba? So, kaya po mentors, kumapit ako ng todo kasi nabuo yung mindset ko. Oh, so para ikaw kumapit ka sa I am Worldwide, aralin mo yung negosyo ng todo. Kasi nga hindi, sabi ko nga sa inyo mentors, hindi lang to all about money, business, product, which is kumpleto siya. 'Di ba? May isa pa nga kung ano, may isa akong mentoring eh, yung 6 major of success. Gusto, share ko na din dito. 6 major of success. Number 1, money. Ang sa tao, ang ano niya, ang pagiging successful sa kanya, maraming pera. Ano, health, 'di ba? Sa iba, pagka healthy sila, successful sila, kaya nga maano yung fitness eh, 'di ba ngayon? Number 3, yung relationship with family and sa friends. Okay sila kapag ka yung or feeling nila successful sila kapag ka okay yung relationship nila in good terms sila sa family and sa friends. Tapos number 4, successful sila pag nakakapag-travel sila. Yung freedom, kumbaga naranasan nila. Number 5, helping other people. Okay? Yung goal na nila, helping other people. Kapag nakakatulong sila sa mas maraming tao, feeling nila successful sila. Kumbaga, yun yung mga 5 major of success at dinagdagan ko siya. Number 6, 'di ba? Feeling nila successful sila kapag ka fulfilled sila or ano mas malapit sila sa Diyos. 'Di ba? Oh, it's a part yun. So 6 major of success. Major yun sa buong mundo. Yun yung mga nangunguna. 'Di ba? So, ngayon po mentors, kung iisipin mo, etong 6 na to, nasa IM lahat. Pwede kang nasa ibang industry ka, pero laging may kulang. Ang IM Worldwide, itong 6 na to, pinagsama-sama, nandito lahat. Kaya maging ano ka, kaya yun ang pag-aralan ko, sabi ko, grabe, ito pala yun. Ang ganda ng IM Worldwide, sabi ko, grabe, todo ko talaga to. Nung naintindihan ko yun, yung 6 major of success, bang, dito lahat. Kaya minahal ko si IM. Okay? Kaya hindi ka talaga mag-quit. Kasi yung gusto mong success, makukuha mo siya sa labas eh, pero possible may kulang na isa. 'Di ba? Pwedeng mawala yung health mo doon. Pero dito yung product natin eh. 'Di ba? Kaya product natin, about health. 'Di ba? Dito libre yung travel. Yung relationship, dito makita mo yung totoong may malasakit talaga sa'yo. Yung ipaglalaban yung buhay mo, yung pangarap mo. Walang ganun sa labas. Sa labas, hatakin ka puro pababa. 'Di ba? Oh, ano pa yung pangalawa? Nakalimutan ko. Yung money. Dito ba meron nun? Yes. Helping other people earn. Makatulong ka sa ibang tao na kumita, mabago buhay. Dito sa IM Worldwide. Pag nasa labas ka or ibang industry ka, possible may kulang dyan, isa, dalawa, tatlo, minsan dalawa lang yung makukuha mo. Yes, successful ka in sa isang bagay, pero kulang. Sa IM Worldwide, buo, dito, 6, promise. Kayang ibigay. Kaya nung napakinggan, nalaman ko yun, okay Lord, thank you. Hindi mali si Lord na nilagay ka dito. Tandaan mo mentor hindi aksidente na nasa I am worldwide ka ngayon. Pinlano ng Panginoon yan. Pinag-pray mo yan. Sinagot lang ni Lord. Tapos ngayon magtatanong ka, Lord, ang hirap-hirap naman na naranasan ko. Nire-ready ka lang ni Lord. Okay? So I hope mentors, nasagot ko po yung question na ni Mentor Mark. Yan, Thank you medyo so much madami po. ako na-share. Thank you po. Thank you po. Thank you so much, Mentor Ray. Ayan. Sino pa po yung magka-question, mga mentors? Kanina nagtaas kamay si Mentor Robin Bautista. Ayan.
Mentor Ruben, sige po, ano na lang po, pa-unmute na lang po. Nawala po ata. Ayan, sino pa po mag-question, mga mentors? Meron pa po, mga mentors, mag-ask ng question. Ayan, wala. Sige po, ako muna mag-ask ng question. Ayan. Wala pa pong nag-ask. Ayan, Mentor Ray, ayan, ang question ko lang po, na-try nyo na po ba, kumbaga, ma-experience yung attrition? Tapos, plano nyo po siya na surpass, gano'n, na kayanan? Paano siya na-manage? Ganun po. Thank you po. Opo, Met, nung una talaga. Normal siya, Met. Normal talaga yung attrition. So, pag hindi mo siya naranasan, wala kang grupo. It's a part of the process. So, hindi mo talaga pwedeng i-skip yung, yung process. Kasi, kapag in-skip mo yung process, in-skip mo yung true success. Okay, yun yung para sa akin na. Kaya yung mga strong leader or yung mga magagaling na leader, mga malulupit na leader, naranasan yun. So kung gusto mong maging malupit na leader, lumaki yung network mo, kailangan mo talaga siya maranasan. It's a part of the process. People come and go. Huwag kang maging people pleaser. Ayun sabihin ko. Kasi kapag naging people pleaser ka, walang mangyayari sa'yo. Lagi ka na lang nakadepende sa sasabihin ng ibang tao. Hindi mo makukuha yung mga bagay na gusto mo. And lagi natin tatandaan na meron talagang mga tao na gagamitin lang talaga ni Lord para may matutunan ka, para mag-grow ka, 'di ba? And hindi kung nga part talaga siya ng process. Kailangan mo lang talaga tanggapin, 'di ba? Na ganun. Kasi kapag hindi mo matanggap na bakit sila nag-quit, ginawa ko naman lahat. Alam mo gagawin, self-pity ka pa, 'di ba? Sayang yung buhay mo diyan. Nag-self-pity ka pa. Binigay ko naman lahat, tinulong ko naman lahat. Alam mo 'yun? Ranas natin 'yan, 'di ba? Yung ang ganda-ganda ng intention mo, 'di ba? Ang sama pa ng feedback sa'yo. Alam mo, wala ka namang ginawang masama sa kanila, pero ang dami nilang kwento. Normal yun. 'Di ba? Lagi mo tatandaan kapag tama ka, 'di ba? Hindi ikaw yung maghihigante. Hayaan mo ang Diyos ang bahala na si Lord sa kanila. 'Di ba? So wag mo silang gantihan. Sabi nga ni Pres, 'di ba? Kapag ginawan ka ng mali, wag mo nang gantihan. Kapag gumanti ka kasi, hindi na wala na yung part ng Diyos na para ipaghiganti ka. Hayaan mo na lang si Lord yung maghiganti sa kanila. Okay? Kasi walang lingid sa Panginoon, lahat 'yan nakikita niya. Okay? So, ayun, and attrition, paano ko inano siya? Wala, nag-focus lang ako mag-build talaga. Kasi doon mo makikita doon mo makikita yung pure. Sinasala lang ng Diyos yung tao sa paligid mo. 'Di ba? Baka kasi minsan hinahabol pa natin yung isang tao. Sakit na nga sa ulo habulin mo pa. Tinatanggal na nga ng Diyos para mas maka-move forward tapos hahabulin mo pa. So, isipin mo, pinapa-move forward ka ng Panginoon. Gagawin mo, aatras ka, sunduin mo pa ulit. Kaya hindi ka nakakaalis sa situation mo kasi pag ganon-ganon ka, dire-diretso lang. Huwag mo na silang pansinin. 'Di ba? Kapag nagkaroon ka ng resulta, babalik at babalik yun. Yung mga leader na iniwan kami ngayon, nagsisibalikan sila. 'Di ba? So, ganun lang. Focus lang tayo. Yun lang po, mentors. Bilang leader, yan, mag-focus ka talaga sa growth mo. Yan, unahin mo yung growth mo, yung sarili mo. Kasi kapag ikaw maayos ka, 'di ba? Dadami talaga leader mo. Yun po. Grabe. Thank you so much, Mentor Ray. Ayan si Mentor Robin Bautista po. Ayan. Sige po, pwede na po, Ments. Ayun, hello. Naririnig ako? Yes po. Oo. Sorry bigla akong pinatawag doon sa kabilang room eh. Wait lang. Ako na yung magtatanong eh. Ayun, una, Mentor Ray, no? Sobrang nagpapasalamat ako. Hindi lang ako, alam ko lahat kami. Sobrang ibang klase kasi yung atake ngayon sa amin, sa lahat ng mga namin, sa lahat ng mga natututunan namin araw-araw. Pero ito yung pinaka the best din na narinig namin kasi sobrang hindi namin akalain, lalo na sa akin. First time ko kayong na-meet, first time ko kayong nakita.
Pero yung impact talagang ibang klase. Sobrang Yeah. andun yung humble nyo. Grabe yung successful tapos ganyan pa yung natin. So, ngayon no, alam ko na yung isa sa mga sobrang number one na sikreto sa requirements. Sigad pala yun. Yun yung minsan na nagkukulang tayo kaya pala Yes. nadadapa ulit dahil sigad pala yung number one na sikreto na dapat natin gamitin. So, sabi nga po ninyo, yung magpagamit ka kay Lord, 'di ba? Huwag mong gamitin si Lord. So, sobrang Mm. lakas ng impact sa akin 'yun. Even yung botones, napakasimpleng word yung sinabi niya about sa botones. So, tama naman. Magkamali ka ng isa, lahat na yan mali. Tatandaan po namin yung mentor. So, sobrang salamat. Yun yung yung gusto ko lang na kaya gusto kong magsalita dahil sobrang appreciate po namin. Sobrang appreciate ko po yun. Binigay niyo pong talk po ngayon. Yung sikreto na ibinigay niyo sa amin. Siguro ihabol ko na lang po, Mentor Ray. No? Sa tanong ko na rin, ano po yung pinaka-biggest na takeaway niyo sa buhay niyo? Grabe kasi yung kwento niyo talaga eh. Grabing kwento. Kahit yung panis na kanin, halos lahat. I'm sure hindi lang po kayo nakaranas nun, kahit ako nakaranas yung gano'n. So ano yung biggest takeaway niyo sa buhay niyo ngayon? Marami pong salamat, Mentor Ray ulit. Biggest takeaway ko po sa buhay ko na. Wala kasi ano pa na ba? Paano biggest takeaway? Wala, okay na, paisip ako Biggest takeaway ko sa buhay ko, siguro kailangan mo lang magkaroon ng magkaroon ng impact sa mundo. Siguro yun ganun. Kasi ang ikli lang ng buhay eh. Paano ka magkakaroon ng impact sa maraming tao in a short period of time, 'di ba? So, yun siguro. Yan, impact to other people. 'Di ba? Kasi ako naniniwala ako mentors, you need to be inspired, 'di ba? Hindi sa pressure. Okay? So, kaya yun kumbaga impact. Iba yung maging totoo ka lang. Yun siguro. Okay? Yun lang naman din. 'Di ba? So, maiksi lang yung buhay. So, kailangan magkaroon ka ng malaking impact talaga sa ibang tao. Kailangan may magawa ka. So, ayun, and may isang tanong dito, dagdag ko na lang din. Ikaw, mo to. Ano Yes bang po. tanong to? Ito may tanong siya, sasagutin ko na din para ba sa akin to. Ito. Mentor yan naman sabi mo sa mga mentors na tinatanong ang sarili na para ba sa akin to. Tinanong ko na rin sa sarili ko yan. 'Di ba? Number one, hindi ka dadali ng Diyos dito na wala siyang purpose. Ganun lang kasimple eh. 'Di ba nagpe-pray ka eh. Na gusto mong gumanda buhay mo, dinala ka ng Diyos dito. Tapos parang yan yung sinabi ko kanina, huwag kang magtanong sa Diyos. Parang tiyatanong mo si Lord na dinala ka dito. Ba't ka dinala dito? Nag-pray ka eh. 'Di ba? Nag-pray ka, gusto mong gumanda buhay mo, gaganda ba buhay mo dito sa IM? Yes. 100%. 'Di ba? Yung rejection, mentor, wala pong hindi na-reject. Alam mo yung mga sobrang simple lang, wag mo na gawing complicated. Normal yan. Jesus Christ nga na-reject eh. Ang dami nga nag-reject sa kanya, dinuraan pa siya eh. Tapos ikaw, hindi ka naman dinuraan, hindi ka naman sinaksak, hindi ka naman pinatay, hindi ka naman kinrucify. 'Di ba? Maging alam mo mentors, maglawakan mo lang yung pag-iisip mo talaga, promise. May enjoy mo yung life, may enjoy mo talaga yung nasa paligid mo. 'Di ba? And focus on your own, sa control mo lang. Kasi may mga bagay tayo na gusto natin kontrolin, kaya tayo nade-depress, kaya tayo nagkakaroon ng anxiety. Kasi akala natin, gusto natin, laging control natin yung mga bagay-bagay. 'Di ba? Kaya ganyan yung mga naiisip natin. 'Di ba? So, yun po mentors. O sabi nga dito, grace of God. O totoo mentors, lahat po to, grasya lang ng Panginoon. Amazing grace po niya to. 'Di ba? Wala tayong mapagmamalaki. 'Di ba? So, yun lang po mentors. Yan, thank you so much po sa bawat isa. And I hope po may na-impart po ako sa inyo. And wala po tayo ditong ibang maitatas kundi ang Panginoon, mentors. Yan po lagi kong paalala, 'di ba? 'Di ba? Magkaroon tayo ng personal relationship sa ating Panginoon kasi
makuha mo man yung buong mundo, maging mayaman ka kahit lahat ng Lambo sa'yo na, pero kung makulolos yung buhay mo, hindi naman tayo taga dito eh. Tanungin mo sa sarili mo, 'di ba, kung yun ba talaga yung desire ng puso mo. Kasi po mentors, ito, dagdag ko na din sa inyo. A lot of billionaires na yung nakakausap ko ngayon. Ang dami. Prospect ni Madam Lynn, puro bilyonaryo kausap namin. Alam mo, siya sabi nila, 'di ba? Lumapit ka sa Diyos. Baliwala tong lahat ng mayroon kami. 'Di ba? Pag wala ka sa Diyos. Imagine mo, million pa lang yung pinag-uusapan natin, doon pinag-uusapan nila billion na. Pero yun yung pinag-uusapan nila. Lumapit ka kasi sa Diyos. 'Di ba? Magkaroon ka ng personal relationship sa Diyos. Bilyonaryo yung nagsasabi nun. 'Di ba? Baliwala lahat to. Tong yaman na to. Baliwala to kapag nawala na tayo. Totoo naman, 'di ba, na may maipapamana tayo, 'di ba? Maganda naman 'yun. Good steward ka ibig sabihin nun. Pero mentors, 'di ba? Hindi ka papabayaan ng Diyos kapag inuna mo siya. 'Di ba? So, ganun na siya kasimple. Huwag natin habulin yung blessing. Makakapagod. Ako magsasabi sa inyo, nakakapagod yan. Nakaka-anxiety, nakaka-depress, nakaka-drain. Lahat na ng gusto mo na mag-quit. Kaya naiisip mo yan kasi mali eh. Dapat unahin mo lagi ang Diyos. Habulin mo si Lord. Kilalanin mo si Lord. 'Di ba? Kilalanin mo si Lord. Magkaroon ka ng personal, 'di ba, intimacy na intimate relationship sa kanya. So paano yun? Pray. Baka hindi ka pa, ewan ko kung naranasan nyo, kasi kami every Wednesday talaga, pupunta kami sa prayer works. 'Di ba? Baka 5 minutes, hirap na hirap ka pa mag-pray. 'Di ba, yun lang yung connection natin sa ating Panginoon. 'Di ba? So pray talaga, prayer talaga. Yung sincerely na prayer, hindi yung nagpe-pray ka lang, 'di ba? Dapat yung sincere talaga, yung tipong ramdam mo talaga si Lord. Yun. Ewan ko ewan ko kung naintindihan niyo ako. Kasi yun kasi yung gusto ko i-share eh. Alam niyo ba, isa yun sa prayer ko. Kasi sabi ko, Lord, gamitin mo ako mightily. Gamitin mo ako. So, kaya ito yung mga nangyayari po sa team namin, sa Team Bless. It's a part of ng plano ng Panginoon na, example yan, ma-invite ako sa ganito, ma-share ko si Lord. Sino ba talaga si Lord? Kasi naranasan ko siya eh. Na yun kasi malapit na siya dumating eh. How many people pa yung hindi naiintindihan na kailangan, yung hinahabol pa din yung mga blessing, hindi natin hinahabol yung totoong nagbibigay ng blessing. 'Di ba? O magkaroon tayo ng intimate relationship sa Panginoon. 'Di ba? Oh. So yun lamang po mentors. Yan, thank you so much sa bawat isa. Yan, so yung natutunan nyo, apply nyo sa buhay nyo, 'di ba? Kung may hindi kayo nagustuhan, okay lang yun. Huwag nyo na lang intindihin. Basta ano yun at pinaka natutunan nyo ngayong napag-usapan natin, ipamuhay nyo kung gusto nyo i-apply sa buhay nyo, 'di ba? Kasi wala, nobody's perfect, 'di ba? So yun lang po mentors. Thank you so much. Yun. God bless and thank you. Thank you po, Mentor Ray. Grabe, no? Talagang put God first before anything else, di ba? Sabi nga nila. Grabe, no? Thank you, Lord, kasi ginamit ni Lord si Mentor Ray, no? Sa pag-share ng wisdom niya sa atin, no? Grabe. Nakakakilabo talaga. Di ba? Sa sobrang kilabot ko, nauulol na ako, di ba? Grabe, no? So, thank you so much. So, bago po yan namin kayo pakawalan, Mentor Ray, no? Meron po kaming small tokens. Ayan, ibibigay po sa inyo, Mentor Mark. Ayan po, meron po kami bibigyan ng certificate of appreciation. This certificate presented for Raimundo Montano Jr., sharing his valuable wisdom, success story, and for being our guest speaker in Conquerors, given this August 20, 2024. Yan, signed by our father and mother conquerors, Naomi and Mark Manalansan. Ayan, thank you so much, Mentor Ray. Ayan. Ayan po mga mentors, no, bago po ang lahat, no, bago natin pasalamatan at pakawalan si Mentor Ray, ayan, ipag-pray muna natin siya, no, ayan. Ayan, mga mentors, let's bow our head and feel the presence of our Lord. Lord, thank you so much sa learning, sa wisdom, sa journey ni Mentor Ray.
Ang dami po namin natutunan. Maraming salamat din po sa success na training na ito. At maraming salamat, Panginoon, sa mga mentors or leaders na umattend. I-bless mo po kami lahat, O Lord. I-guide mo po din kami sa ganitong negosyo. Ilayo din niyo po kami sa lahat ng mga scammers, mga masasamang tao. And also patawarin niyo rin po sana kami sa lahat ng aming mga kasalanan, O Lord. Maraming salamat po. Ikaw lang po ang aming itinataas, O Lord. Amen. Yan, thank you so much sa lahat sa umattend. Ayan, pwede na po kayo mag-unmute mga mentors sa salamatan si Mentor. Thank you so much po, Mentor Ray. Thank you so much, Mentor Ray. Thank you so much, Mentor Ray. Mentor. Mentor Ray for the Thank you so much, inspiration. Mentor Thank Ray. Bless you po. so Us. much. Everyone. God bless Thank you you. more. Everyone. God bless. Thank you, Mentor Ray.